Welcome back mga balakubak, mga ka-amazing natin. Kamusta po kayo dyan? Today's topic, we have PBA is back in action. I think today's the first game, Magnolia versus Meralco. Tama ba, Reese? Yeah. First time din, Jay, no? Na-realize ko, ngayon ko lang nakita. First time nila ginawa sa PBA. There's always first, no? Kasi first time ngayon na awarding Sa at the opening. same time, opening. Oo. So, Dami lang ginagawang parang bagong na. parang bagong segment, something new para sa mga Oo. watchers ng PBA. Parang start from scratch sila. And lahat naman ng bago, lahat naman ng exciting eh. 'Di ba? Ganyan naman talaga yung changes pag in-accept mo. Yes. Dalawa lang mangyayari diyan. It's gonna work or it's not. But you're willing to take the risk, 'di ba? So maganda yung nangyayari sa PBA natin ngayon na we take risks. Ibig sabihin, we take action. 'Di ba nga parang sa business, 'di ba? Yes. Pag sinasabi natin sa business, if you enter the business, there's always risk. Ano bang mga awards na makukuha sa under Rookie of the Year, tapos ano pa? May 6 men pa ba? I'm not sure, search mo nga. Pero ang alam ko na nanalo sa Rookie of the Year, ayan kasi ako dyan, exciting ako dyan dahil maganda rin makuha yung Rookie of the Year eh. Di ba? You agree with me? Of course. Kasi first ng year ng career mo, nakuha mo yung Tsaka that's only award you can get one time. on your rookie year. Yeah. Right? So ang nanalo ng Rookie of the Year ay si Stephen Holt. I think pinakamalapit sa kanya, yung nakalaban niya ay si Cade Flores. Yung Cade Flores parang Rudy Hatfield din gumalaw. Parang ganun din yung dati. Siya yung sa Meralco. No. Siya yung nasa Northport. Northport pala. Yeah. So, congratulations, Stephen Holt. I think newest acquisition ng Ginebra yan, di ba? Yeah. Pero, nakuha niya yung Rookie of the Year, Terra Firma siya. So, pag tinawag dapat siya, Rookie of the Year is Stephen Holt of Terra Firma. Ang tatanong ko ngayon, kung tinawag ba siya of Ginebra ba? Kasi hindi naman niya nakuha yung Rookie of the Year as a Ginebra. Kasi kakalipat niya lang eh. Unfair naman sa Terra Firma kung ang ginamit na Stephen Holt of Ginebra Kings. You agree with me? Hindi? O gusto mo pa rin? Ginebra pa rin gagamitin? Andun na siya eh. Andun na nga siya, pero kakapasok niya lang eh. So lahat ng stats niya, lahat ng actions niya, from Terra Firma. So unfair naman yun, Jay. Huwag mo naman angkinin. Wala dyan. Pero, Terra Firma, ang gagamitin natin. Sa PBA Moto Club natin, Terra Firma, okay na sa'yo. Yeah. Okay naman. Pero feeling ko, Ginebra pa rin ginamit nila. Bata. Feeling ko. Unfair naman. Unfair naman. Feeling ko lang. Alright, so congratulations, Stephen Holt. You're amazing. And punta na tayo ngayon sa MVP. MVP ang magkakalaban, I think nakita ko ang magkakalaban sa MVP ay si CJ Perez of San Miguel, si Stan Hardinger of Ginebra. Yes, I will tell Ginebra kahit nasa Terra Firma na siya. Kasi yung stats niya na yan, itong lahat ng members siya sa MVP, kasali siya sa listahan, Ginebra siya. Okay? So, Junmar Fajardo. Eight-time MVP. Hindi ko pa nga sinasabi. Okay, alamin mo na. Ang nanalo. Junmar Fajardo eh. O nga, tatlo nga silang kakalaban. No-brainer naman. No secret yun. Junmar Fajardo po ang nanalong MVP. 8-time MVP. That's crazy, bro. Grabe, no? Grabe yung Junmar. Very rare. He has more MVPs than some players have championships. Ang pinakamadami ng nag-MVP Grabe. ay 4 times lang. Na-double niya na, no? Na-double niya na. So I think, ang hirap mang i-break yan. Tsaka natawa ako yung sinabi niya sa speech niya. Sabi na. Next year ulit.
Hindi lang ikaw lolo. I think buong crowd. That's a good one. So pati yung mga nanalo, yung mga grand opening so pati yung mga players nandun. Pagkasabi ni Junmar na nagpapasalamat po ako sa parents ko. O syempre parents, 'di ba? Lalo na yung mom niya na nasa heaven. Rest in peace po Mama Pajardo. Sa tatay niya, sa kapatid niya, sa mga teammate ko, sa lahat ng mga players. Bay ni Junmar, pati lahat ng mga players na nandito. Kay Boss Al, kay Boss Ramon Ang, 'di ba? Pero nung sinabi niya na sana po, Lord, next year ulit. Ngayon, ito ang question ko sa'yo. May possibility bang maka 10 times MVP ang isang player? Kala nga natin, it's impossible to get 8 or even 5, 6, 7. He's got 8. So, why stop there? So, may sinabi ka rin sa akin. Wala naman siyang... Sino ba, Wala naman kay Soto dyan to stop him. Wala naman... Oo nga, sana. Wala naman... At actually, ang pinakamalapit sa kanya before, alam mo, hindi naman... Actually, yung kaya sanang nasa harapan niya lang. Si Greg. Greg Slaughter, di ba? Hindi, wala na si Greg. Problema kasi kay Greg. Hindi ko alam kung bakit ibang yan. umalis, Ibang usapan na yan. O, ibang usapan yung kay Greg. One day, hopefully, when Greg, we can get Greg here at sa... Yung side niya, no? So we can hear his side. Anong nangyari? Anong nangyari sa kanya kasi iniwan niya yung match-up niya kay Junmar. Yeah. Diba? Kasi siya talaga... Junmar is 6'10", 6'9". Greg Slaughter is 7'1". So kahit anong gawin mo, ikaw, ano ba sinabi mo sa akin? Mas malaki pa si Greg kay Junmar? Oo naman. Hindi. Come on. Nakikita ko sa dati nagbabantay siya, match na match sila. Hindi, posible. Alam ko yung height nila pareho, naging teammate ko si... Mas malaki si Greg. 7'1 nga si Slaughter. Laki pala ni Greg, no? Kaya nga, so... Iniwan niya yung matchup niya kay Junmar na siya na dapat yung ang pumalit kay Greg Slaughter. Alam mo sino yung pinakamalapit na matchup? Sino? Hardinger na. Kasi Hardinger's a 4 eh. Hindi naman siya center. Center niya yan sa Ginebra. Center niya sa Ginebra, si Japet yung nagiging 4. For me, he's undersized for a center. Hindi naman yung... Paano niya i-stop si Junmar? He's only like 6'4". 6'5". Si 6'7 naman. Matangkad din siya. 6'7", matangkad pa sa akin si Hardinger. Mukha lang siya maliit pag He gano'n. doesn't look that tall, but still a mismatch, right? Para sa akin, mismatch pa rin yun eh. Mismatch pa rin. Kaya nga sobrang, lalo ngayon, ito pa ang question ko sa'yo ngayon, may 4-point play na yung PBA. It's about to start later. So bago natin mamaya pag-usapan, that's what I wanna see. Alam mo sino may advantage sa 4-point play? Sino? Junmar ulit. Dahil? Come on. Tagal mo na naglalaro. Titira siya ng 4 points? No. Or may spread yung court? Spread yung court. Ngayon, pag may Marshall Lassiter siya. Ganda ng fix nila, oh. Yeah, may Marshall Lassiter siya. So, yung lahat ng Pero tao... hindi naman lahat ng mga doon. Si Marshall lang kayang consistent sa akin. Sa San Miguel kaya mag-shoot ng 4 points. Si Marshall, kaya na. Pero hindi nila hahanapin din masyado. Lalo na itong first year. Kasi kailangan pa i-practice ng mga players yun eh. Kasi hindi naman lahat ganun ka-shooter na ano. May nilabas nga may nilabas si Boss Al Francis Chua, nasagot niya. At alam ko sino pinatatamaan niya. Hindi ko na sasabihin kung sino. Pero ang sabi ni Boss Al, kasi ang dami kasing nagrereklamo about 4-point play. Yung mga coaches, bakit daw hindi sila sinabihan, wala man lang daw notice. Kaya nga, so ang sagot ni Boss Al, di wag mong gamitin. Andiyan lang ka, mag-uwit na naman yan eh. Di ba? Yeah. Ngayon, pag may gumamit, di advantage kung makashoot nila. Yun nga, hindi nga nila ma-embrace yung future. Ngayon, wala na silang choice kasi nandyan eh. Kaya nga natin mamaya. Ako, sino? Feeling ko si Pauli yung... Ang unang makaka 4-point play. Ako, feeling ko si Newsome. Si Newsome, hindi naman 3-point shooter yan. Sumushoot na yan. Kumpiyansa yung bata na yan. Pag, di ba, nag-double or ano. But, after winning the championship, latest championship ng PBA, Meralco ang nanalo.
Ikaw? Ako sa Meralco side, mas si Maliksi ang pipiliin ko eh. Pwede rin, malakas din yung... Yan ang shooter, yan ang shooter nila sa team, si Maliksi. Kasi si Maliksi, may advantage yung kaya niya maka 4-point play dahil pag tumalon mataas yan yung mom shot eh. Mataas yan 3 points eh. Itatalon niya. Shooter talaga si Maliksi. Anong laban niya? 49th season na pala, no? So they have to do something very special for the 50th season, no? Kailangan, half a century na yun. Paano pagka i-invite tayo sa 50th season na? 50th. Pag i-invite tayo ni Commissioner Willie, Rico, JJ, pwede bang kayo yung mag-announce ng mga panalo? Kunyari, ganito yung ginagawa natin, natutunan. Hindi ka ba nag-improve? Wala naman kasing script doon, may script yun eh. Doon tayo mahina pag may script. Pag walang script, kaya natin. Siyempre, pag i-invite tayo ng commissioner, sabihin natin, hindi kami nag-script. Basta sabihin nyo lang sino nanalo, kami nang bahala. Feeling ko talaga yun. So pag i-invite tayo, halimbawa nga, invite tayo ng commissioner. Sabihin na, hello JJ, invite ko yung PBA Moto Club nyo. Dahil natutuwa ako, dahil yung monthly charity work nyo, i-represent nyo pa rin yung PBA. Proud kami sa inyo. Iba talaga imagination. Hindi pa sila mapaproud sa ginagawa natin. Ikaw, hindi ka ba proud sa sarili mo? Baka hindi nga nanonood dyan si Commissioner eh. Paano hindi na nanonood eh? Tinawagan nga ako patong beses na. Pagalitan. Okay. Okay. May question ako sa'yo. Proud ka ba sa sarili mo? Sa ginagawa natin dito sa PBA Moto Club? Oo naman, nag-i-enjoy naman. Yung mga ginagawa natin na charity work monthly. Siyempre. Exactly. So, proud talaga. Ilalagay ko yung situation ni Commissioner sa nararamdaman mo. Na, grabe, mga ex-PBA players. Yung ibang mga ex-PBA players, tumutunga nga na lang, walang ginagawa sa buhay. Pero itong si JJ, tumutulong sa kapwa. Tama hindi? Ganun ako mag-isip. Ganun yung feeling kong iniisip ni Commissioner. Na, ang galing ng PBA Moto Club, natutuwa ako sa kanila. Ewan ko sa'yo? Bakit? Ba't di ka niniwala sa akin? Por favor, senyor. Okay. Si Boss Ramon, feeling mo hindi siya proud sa atin? Sinabi ko na nga sa'yo, tayo lang ang naka-discover, tayo lang ang naka-develop ng ganitong setup. Nagtayo tayo ng motorcycle club. Huwag ka na mag-expect. Nagtayo tayo ng... Sabi ko huwag ka na mag-expect ng ako. Hindi ako nag-expect. Ina-assume ko lang. Gawin lang natin yung dapat natin gawin. Hindi ka ako nag-expect, nag-assume lang ako na si Boss Ramon... Hindi ka nag-expect, gumagawa ka na sa scenario. No, si Boss Ramon, si Boss Al, si Commissioner, lahat ng governor ng PBA, I'm sure alam yung ginagawa natin. Dahil ito nga lang, nag-iisa nga lang tayo sa buong Pilipinas na nag-develop tayo ng basketball team na dumadayo World Tour and Domestic Tour. Dumadayo tayo, di ba? Pinaparamdam natin sa mga tao na pwede nila tayo makalaban. May chance silang makalaban ng mga MVP ng PBA, Rookie of the Year ng PBA, di ba? Mga superstar ng PBA, may chance silang makalaban sa pamamagitan ng PBA Moto Club World Tour natin. Di ba? At the same time, yung basketball team na develop natin, tumutulong tayo monthly. Okay? Okay. Yung motorcycle club natin, tumutulong monthly. So, sinong hindi magpa-proud sa atin? Sabihin mo. Sabihin mo lang, sampalin mo yung hindi nagpa-proud sa atin. Joke lang, mga amazing. Char lang. Good vibes lang tayo lagi. So, okay. Proud na proud tayo kay Stephen Holt na bagong Ginebra. And, alam mo bakit binibless si Junmar? Bakit siya 8 times MVP? Unang-una, mabait na tao yan. Yes. Hardworking. Correct. Di ba? Humble. Humble. And, ano siya? Alam mo yung down to earth? Yun nga yung humble eh. Yun na ba yun? Isa lang ba yun? Lagi po ko sinisita eh. Alam mo paano, may kwentong Junmar ako. May kwentong Junmar ako. That's your boy, right? Yeah. May kwentong Junmar ako, mga ka-amazing. In-invite ako ni Junmar sa condominium niya. Hindi ko na sabihin kung saan kasi baka puntahan nyo, baka katukin niya yung kwarto niya.
Pagpunta ko dun, pinagluto niya ako, Jay. Wow. Hindi nyo alam, pero magaling magluto yung Junmar pa. Kaya nga sinabi ko sa'yo, ang mga Cebuano, di ba, nung pumunta tayo sa Wolf Link, ang sarap ng food, di ba? Cebuano yun. Si Junmar, pinagluto niya ako. Sinigang na isda. Wow. Pagtikim ko, the best sinigang in the world. Na natikman ko So doon pa lang alam mo na, yung teammate niya, pinagluluto niya. Superstar yan So yung panahon na yun kasi, I think hindi pa nakaka-champion si Junmar. Kaya yung mga players nag-vote. Kasi pinapagluto ni Junmar. Galing, technique. Galing mo, Junmar. So, kita mo kung paano niya i-entertain yung teammate niya. At hindi pa siya nakaka-champion na. I think naka-MVP na siya, pero 2015 yun eh. Naka-8 championships. 8 MVPs. Ilang championships na si Junmar? Baka naka-10 na yan. Damn, what a career. That's crazy. That's crazy. Hall of Famer. No doubt. No doubt. Yeah. And, nasa list siya ng greatest of all time ng Filipino player. Di ka Filipino, Asia. Diba? Top in 50 years ba? 10 years. Nakawa niya yung award na parang ano? Oo nga, Yung Asian na no? dalawang siya, dalawang era. Dalawang Anyways, congrats sa mga all defensive team. Chris Newsome, Joshua Monson, Junmar Pajardo, Cliff Hodge, Ken Mark Carino. All defensive team. Si Junmar nasa all defensive team din. Medical second team. Wow! Grabe, no? Of course. MVP ka na. You know, para Michael Jordan. Kaya nga nanalo siya ng MVP kasi he plays both ends eh. Wow. Medical second team, medical first team, Chris Newsome, CJ Perez, Arvin Tolentino, Hardinger, and Junmar ulit. Ayun, yan nga rin yung Si Arvin Tolentino, congratulations. Arvin Tolentino, Chris Newsome, nag-champion of course. Nandyan dapat talaga yan. Sa bowling sportsman na yun, Paul Samar. Most improved player, Clarito. Rookie of the year, Stephen Holt. Most valuable player, Junmar. Yeah. Wow. So mga awardees, congrats to you guys. You are all amazing. Yes, sir. Okay, so mga amazing. Anong na-feel mo ng Rookie of the Year ka? Ako to hindi ko in-expect. Yeah, I wouldn't expect you one either. Kasi alam mo yung Pure Foods Day ko? Nung pagpasok ko doon, alam mo sino kapwesto ko? Sa Rafi. Pingris, si Kirby Raimundo, si Romela Ducol, alam ko, sabi ko nga, paano ko gagamitin dito? Bakit kinuha ako dito? Pero, syempre, you work hard for it. Naipakita mo, pagpasok mo, pakita mo sa coach mo, na, coach, kaya ko yan. Coach, be confident sa akin. Meron din kasi akong attitude na. So, lalo kang yumabang nung nanalo ka, no? Oo. I think, hindi, ito nga yung sinasabi ko sa mga aspiring basketball players. I think you need to be confident. Yun yung sinasabi ko before na kailangan maging mayabang ka. Pero yung word ko kasi, na may misinterpret na mayabang. Ang gusto kong ipalabas sa mga tao, confident yung yabang mo. Na pag may itinapat sa'yo na match-up, sabi ng coach, bantayan mo yan. Confident ka, mayabang ka sa sarili mo na kaya ko to. Gets mo? Yun yung yabang na sinasabi ko. Ngayon may misinterpret nyo kasi na, si yabang nito. Wala namang alam. Diba? Pero, if yung yabang mo is confident, parang sa business nga lang din. Business and basketball, confidence na lang sabihin mo, hindi yabang. Ganun kami sa Puerto Galera, Oriental Mindoro ako lumaki. Pag sinabi mo, ang yabang nito, talaga, mayabang ako. Ganun kami. Okay? Pero dahil mayabang ako, dahil feeling ko kaya ko lahat. Gets? Yep. So, yun yung sinasabi ko sa'yo na sa business, sa basketball, parehas lang yan. Kung confident ka sa business, go ka. Diba? Mag-i-invest ka. Pag hindi ka, wala kang magiging business. Hindi mo i-risk. Ganun din sa basketball.
be a risk taker. So, kaya nakuha ko yung Rookie of the Year dahil lumaban ako. Hinanap ko yung position ko. So, ang naging scenario ko sa Pure Foods, pwede ako maging wingman, pwede ako maging big man. So, pag sinabi ni Coach, kailangan ko ng matangkad na wing. Oh, Rico, pasok. Kasi ang ginagawa ni Coach, magsiswitch yung big at saka wing. Ako lang sa team namin ng Pure Foods, sinabi ni Coach Ryan Gregorio, naalala ko to. Si Rico lang ang may rules na pag si Rico nakadepensa, switch everything. Kaya napapwesto ako sa iyo, nababantayan kita. Si Jimmy Alapag, naalala ko, napapwestohan ko. Kahit sino, basta ako nag-switch. Dahil sa sobrang bilis ko mag-lateral. Bad move yan, Coach. Sino champion? Kailan? Nung panahon ko. Rookie year ko. Kayo ba? Hindi mo alam, kaya nga ako nanalo na Rookie of the Year, nag-champion kami. Tapos ang MVP ko nung time na yun, ay si James Yap. Okay? Kaya si James, pag nakikita ko, James, di ka pa nagpapasalamat sa akin dahil sa akin, kaya ka nag-MVP. Confident, yaba. Confident ka talaga. Okay lang. Okay, so that's our segment for tonight. Yes, so sa PBA, good luck on the upcoming 49th season. Very exciting year coming up, and we wish you guys the best luck on the bagong 4-point play. Hopefully it works out. Hopefully it brings more seats or more fans, and we're definitely be watching. We're gonna watch later on, and we'll see how it goes. Yeah, so before natin matapos tong segment, nag-play ka na ba ng GameX? I tried. Mag-i-start na. Oo nga eh. So, ito kasi, explain ko sa iyo yung GameX ngayon ha. Sa mga nakaka-amazing, pwede po kayong pumunta sa www.gamexsports.com.ph to see kung paano yung play, to paano sila maglalaro. So, of course, meron silang yung traditional ending na last 2 digits, pag nanalo ka, halimbawa yung 10 pesos mo, mananalo ka ng 700 pesos. So, ganun yung ending ha. Meron na silang Lucky 4. So, tinatawag na Lucky 4 sa GameX. Ito, tingnan mo. Sa Lucky 4, may Lotto style game. Tapos 4 digits lang. Okay? So, sa last digit ending score of the winning team, each quarter is sequential order. So, kahit anong order, pwede kang manalo sa Lucky 4 ha. Ito, may traditional ending, may Lucky 4 na tinatawag. So, sa Lucky 4, meron ding Lucky Pick option, which is system-generated combination, yung ibibigay sa player. Okay? Nagigets mo ba? Yeah. So, pwede mo laruin to, especially may PB games na tayo. So, pag pumunta ka sa app nila, Sakto. Start na. yeah, pag pumunta ka sa app nila, may mga na dun, may mga naka-ready na yung schedule ng mga games. Nanalo ka na ba? Hindi pa eh, pero feeling ko mananalo ako ngayon. Kasi, ganito, dati kasi hinahanap mo pa sa labas. Ano ba nilalaro mo? Yung happy ending o yung lucky 4? More on traditional ako eh. Kasi nga, nung panahon ko nung bata pa ako mismo yung naghahanap ng players. So, yung kinakiskasan mo yung may triangle yan eh. Nakaganon. Kakiskisan mo, pag nakuha na yung number na yun. Kailangan kong punuin yung dati nung bata pa ako. So ngayon, pag gusto mo na maglaro, hindi mo na hahanapin yung katulad ko dati na nag-iikot-ikot pa, pupunuin ko. Ngayon, online na. Alright, gets mo? Yeah. So, mga ka-amazing, if you want to know more details and more options sa GameX, please go to www.gamexsports.com.ph. Right? And special shoutout kami, special thank you kay Cylon Tires. And Beast Motorcycle Tires. The official tires of the PBA Moto Club. Thank you so much for... Shout out also Ducati. Yes, Ducati Philippines and Pocari Sweat, official iron drink of the PBA Moto Club. We are all amazing and thank you for... yung mga hindi pa nagsasubscribe, please, mga amazing. Please subscribe guys and hit the notification bell para you guys will get to see, ma-notify kayo pag may bago kaming videos. Yep.
So, you are all amazing.